Hello guys, hello Leo. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay 2025 yearly tarot prediction para sa lahat. So, kung bago ka dito sa channel ng Kapalaran 888, please like, share, and subscribe. Press ang notification bell button guys para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Okay, so Leo, tingnan natin yung 12 months reading mo, general reading. Okay, Leo. I hope na makuha mo yung energy, yung mensahe na gusto mong makuha. Okay. January, February, March, April, May, and June. Okay. So, meron ka dito. Unahin muna natin yung first half ng 2025 para sa inyo, Leo. So, unahin natin sa first half, January to June 2025. Okay? So, yung January mo is mayroon kang Five of Swords. Yung Five of Swords dito is para siyang tawag dito, yung meron kang kailangan i-surrender. Okay? So, ibig sabihin, for the year 2024, marami kang kiniklaim or marami kang, it's either relationship, work, or pwedeng pangarap, adventure na gusto mong mangyari talaga. Yung parang pinangahawakan mo. For example, career. Okay? Isa kang guro, isa kang isa kang engineer, or yun talaga yung field na napili mo, nakapagtapos ka, nakapasa ka sa board exam, ganyan, ganito. And then, walang swerte sa paghahanap ng trabaho. Siguro 5 years na nakatambay, pero hindi ka pa rin swerte na makahanap ng trabaho ganito or ganyan. So, nakikita ko sa'yo dito for the month of January, let go, let God, let it flow. Go with the flow. So, hayaan mo kung anong dumating sa'yo this January ng 2025. And kung ano man tong mga excess baggages na dala mo from 2024, or pwedeng 5 months ago, 5 years ago, or 2 years ago, 3 years ago, let go. Let God, let it flow. Kasi minsan, may mga gusto tayong mangyari sa buhay natin na hindi nangyayari. Kasi minsan, alam ng Panginoon na hindi yun makakabuti sa atin. Okay? So, dito sinasabi, hayaan mo na kung ano yung mangyari. Okay? Huwag mo nang kontrolin ang sitwasyon. Okay. February naman is Six of Pentacles. Itong Six of Pentacles is yung balance of financial. So, ibig sabihin, may mga taong willing na mag-share sa'yo ng resources, and at the same time, meron ka din mga obligations, duties, and responsibilities na kailangan mo din i-share yung resources mo. So, kung makikita mo dito, sobrang balance. It's a balance card in terms of money. So, ibig sabihin yan, kaya mong i-manage sa buwan ng February yung financial mo. Sabihin na natin, financial stability itong gusto mong mangyari sa buhay for the year 2024. And pagpasok ng second month ng 2025, eto yung posibleng regalo sa iyo ng universe, yung may balance mo yung financial mong buhay once na let go mo na kung ano talagang gusto mo. Kasi parang mayroon kang gustong mangyari sa iyo na ayaw ng Panginoong mangyari. So, ibig sabihin yan, after mong ma-let go, it's either relationship, it's either work, or pwedeng career, or pwedeng negosyo, ibibigay sa iyo ng universe, ng ating Panginoon, yung minimithi mo talagang balance. Okay? Next natin is King of Wands. At ang King of Wands na to is sinasabi sa iyo na trabaho. So, for the month of March, pwedeng nakafocus ka, Leo, sa trabaho. Pwedeng may bagong trabaho ka, mga new contract signing, renewal of contract, sobrang workaholic. Okay? So, ibig sabihin, sobrang kang workaholic, sobrang kang nakafocus sa ginagawa mo, and hardworking Leo ang nakikita natin dito. Kasi itong King of Wands is parang wala kang ibang focus kundi yung ginagawa mo. Nakikita mo yung sarili mo na abalang-abala,
sobra kang brave, sobra kang courageous sa kung ano man tong ginagawa mo sa ngayon. And then, pagdating ng April, the moon, nakikita ko siya dito, pwedeng meron kang mga negative thoughts, negative emotion na mararamdaman. Meron kang takot. Pwedeng takot ka sa usaping financial or takot ka sa trabaho kasi pwedeng natatakot ka baka mawalan ka ng trabaho, natatakot ka na baka hindi mo magawa yung duties and responsibilities mo or ganito ganyan. So, etong damo na to is parang meron kang kinakatakutan. But, ang sinasabi din ng damo na to sa month ng April is makinig ka sa sinasabi ng intuition mo and wag kang masyadong nakafocus sa takot. Diba? So, harapin mo yung kinakatakutan mo, face your fears, and then, yun nga, simulan mo ng January until April na kung ano yung mangyari yun lang. So, wag mong kontrolan yung sitwasyon, hayaan mo kung ano yung dumating, hayaan mo kung anong umalis, hayaan mo kung ano yung ibibigay sa'yo ngayong taong ito ng 2025 ng universe ng ating Panginoon. And for the month of May, meron ka ditong 9 of Cups. At ang 9 of Cups is overall happiness siya. So, overall happiness, overall success, usaping pamilya, relationship. So, mayroon kang wini-wish sa usaping emotion ang posibleng mangyari. So, for example, merong family reunion, celebration, travel. So, merong homecoming. Like, for example, if you're planning ng travel to meet up yung family members mo or family. So, nakikita ko siya dito na may okasyon, may celebration na magaganap this month ng May. Or ito yung month na matutupad mo isa sa mga emotional goals mo sa buhay. Okay? And June naman is sobrang ganda kasi kung makikita mo dito, ang 10 of Pentacles is overall success financial. So, ibig sabihin, may matatanggap kang lump sum of money, may matatanggap ka dito ng financial success, financial freedom, inheritance, lump sum, payouts, payments, projects, new projects, or nakikita ko siya dito na yung family mo is sobrang prosperous and abundant. So, ang dami dito, pwedeng, tawag dito, may binibenta kang bahay, may bibiling kang bahay, may mahawakan ka ditong malaking halagang pera. So, pwedeng June of 2025 is the most luxurious month para sa'yo. Okay? Okay. So, tingnan natin kung ano yung posibleng advices sa'yo ng ating baraha. Kumuha tayo dito ng 3 cards for every 2 months siya. Okay? Polite declaration. Okay. Okay, so for the month of January and February, merong number 19. Number 19 is 10. Polite declaration. Sinasabi dyan sa'yo na you can move in whatever direction you want or you need, diba, to accomplish. Kung ano man ang goals mo sa buhay, sinasabi dyan sa'yo na simulan mo to ng January, February. Sinasabi na lahat ng gusto mo, lahat ng actions, lahat ng movement mo ay possible, diba? Or manifestation siya. So, kung ano mang direction ng gusto mong tahakin, possible siya. Okay? Yung accomplishment mo, possible siya. So, dito sa first 2 months na to, sinasabi na it is time for you to get out there. So, lumabas ka na sa comfort zone mo. Kung ano man ang parang kailangan mong i-let go mo na. Kung ano yung dapat mong tanggapin mo na. And sinasabi din dito na i-claim mo na kung ano yung para sa'yo and stay in your power. So, ano yun? Ibig sabihin yan. Kasi meron siyang 5 of Swords. So, ibig sabihin, meron kang mga habits, meron kang mga ways, mga actions, emotions, energies na hindi na resonated para sa taong 2025. So, kailangan mo na siyang alisin sa buhay mo, sa energy mo, and then i-claim mo na kung ano yung positive na new beginnings na naghihintay sa'yo ngayong 2025. Next is number 50, number 5, childlike devotion. Sinasabi sa'yo na for the month of March and April, sobra kang devoted sa kung ano yung goals mo sa buhay. Sinasabi din sa'yo na you're multi-talented, so complex being. So kung ano man tong kakayahan mo, Leo, ipakita mo na siya, okay? Wag mo nang isipin yung sasabihin ng mga tao. Like, gusto mong magnegosyo, tapos
natatakot ka na baka magkaroon ka ng kaaway kasi yung kapitbahay mo may negosyo. So, isipin mo na sa mall, di ba? Sa mall, magkakatabi yung mga negosyo. Kung kaya mo naman, why not? Bakit ka magsasacrifice para lang sa kapitbahay mo na ayaw mong magalit sa'yo? If sa job naman, kung halimbawa na kaya mo namang mag-manage ng isang team, ng isang company, apply ka ng mas mataas na posisyon. Okay? Huwag kang matakot sa sasabihin ng mga tao sa paligid mo na baka sabihin, bago ka lang sa company or bago ka lang pero ang lakas loob mo na. So, dito sinasabi, i-shower mo, what I mean is, ibigay mo kung ano yung nararapat na energy na kailangan ngayon ng mundo. Ibig sabihin, huwag mong sayangin yung energy, yung regalo sa'yo ng universe na binigay sa'yo nung isinilang ka dito sa mundo. So, gamitin mo yan para sa improvement ng iyong buhay. And number 10, from May to June, number 10 is completion, achievements, every step counts. So, yun. So, may advantage ka daw sa 2 buwan na to laban sa ibang tao kung magiging mapasensya ka. So, parang yung actions mo dapat slowly but surely. Okay? Kailangan mong wag madali. Okay? So, yun yung sinasabi sa'yo dito ng energy na to na wag kang masyadong magmamadali. Okay? I-consider mo yung bawat detalye ng mga actions mo and wag na wag kang magmamadali. Okay? So, tingnan natin yung second half ng 2024 sale. 2025, sorry. 2025. Okay, so, pasensya na Leo. Okay, July, August, September, October, November, and December. Okay. So, dito, sinasabi sa'yo na for the month of July, 9 na buwan. So, siguro, nagkaroon ka ng parang celebration or pwedeng for the month of May and June, sobrang busy ka sa pagta-travel, busy ka sa family occasion, celebration, busy ka sa trabaho, or napaka-focus mo sa isang bagay or sa isang pangyayari. So, syempre, pagdating ng August, parang gusto mong magpahinga. So, makakaramdam ka ng pagod na to. Diba? Like, for example, 2 months kang nag-travel or busy ka for 6 months sa trabaho. And then, pagdating ng July, lalo na kung nasa ibang bansa kayo. So, kung summertime itong July para sa inyo, sinasabi dyan na it's time to take a rest. Diba? Time to take a rest, magpahinga kung kinakailangan. Huwag kang masyadong focus sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo ngayon na nakakalimutan mo na yung sarili mo. So, balance. So, emotional, financial, physical, health, yun yung parang focus mo dito. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung may nararamdaman ka, magpatingin ka sa doktor. And kung halimbawa na sawang-sawa ka na sa environment mo, so kung ano mang ginagawa mo, pwede ka naman huminto muna. Pause muna, and then, pahinga. Okay. So, August is your birthday month. So, happy birthday. So, eto ay Knight of Pentacles. So, nakikita ko siya dito isang Earth signs, Virgo, Capricorn, or Taurus, or isang Pisces, Scorpion, Cancer na water sign ang posibleng magdadala sa iyo ng financial news, financial wealth, financial freedom. So, ibig sabihin yan, makakatanggap ka ng financial help or maraming balita siya na pwedeng makatulong sa iyo regarding sa money. So, ibig sabihin niya, lahat ng mangyayari ngayong buwan na to is tungkol sa pera. Okay? So, nakafocus ka sa pera, sa mga upcoming events, upcoming offers, parang gano'n. Doon yung focus mo. And, nakikita ko siya dito, maraming offers, like work, business, collaboration, travel, relocation, parang gano'n. Pagdating ng August. And then, pagdating ng September, siguro hindi mo tinanggap yung offer ng August. So, ang nakikita natin is manghihinayang ka. Kasi, pwedeng hindi mo inaasahan na yung offer na yun is sobrang mataas pala yung value nun. So, nakikita ko sir dito na for the month of September, medyo manghihinayang ka sa mga nasayang mong oras, nasayang mong emotion, parang ganun. Yung mga actions mo sa past ay posibleng panghinayangan mo siya ng September, or pwedeng yung offer sa'yo ng August ay hindi mo nakuha or hindi mo pinansin, so ngayon nanghihinayang ka.
And for the month of October, nakikita ko siya dito na balance naman yung pera mo. So, wala ka namang masyadong problema dito, or kung may problema ka man, is nababalance or namamanage mo naman yung iyong financial or ang iyong resources ng maayos. And etong 2 cards na to sa last 2 months ay sobrang ganda kasi sinasabi sa iyo na matatapos yung year 2025 na sobrang blessed ka. Okay? Ibig sabihin, for the month of November, Leo, ang The Chariot na to is major happening siya. Major arcana. So, sinasabi na isang major travel sa buhay mo. Pwedeng November is, eto na yung simula ng pagta-travel mo. Eto na yung simula ng paglilipat bahay mo. Eto na yung simula ng bagong buhay mo. Okay? It's a destiny. It's a destiny na makuha mo siya. So, pwedeng bibili ka ng sasakyan. Or kung may sasakyan kang binibenta, pwedeng mabenta siya. Or pwedeng mayroon kang kiniklaim na isang financial freedom na posibleng makuha mo siya. Okay? So, nakikita natin dito na sobrang prosperous and abundant yung energy na to sa buwan ng November. And last card natin this December is sinasabi na tatapusin mo yung taong 2025, December 2025 na punong-puno ng good news. Okay? Ang dami-dami ditong balita na matatanggap ka. So, nakikita ko siya dito na fast moving ito since katabi niya pa yung fast moving energy na Chariot. So, sinasabi sa'yo na November and December, sila yung napakabilis na balita na, mabilis sa pangyayari na pwedeng dumating sa'yo na magdadala sa'yo ng success and movement. Okay? So, dito naman sa ilalim is the Strength card. So, sinasabi sa'yo na yung taong 2025 sa'yo is sobrang strong. Okay? Sobrang strong. And sinasabi sa'yo dito na sobra kang, sa usaping health, posibleng may mga health issues ka ng 2025 na pwedeng ma-overcome mo siya. Physically, mentally, spiritually, ay posibleng napakaganda ng taong ito para sa'yo. Okay, tingnan natin kung anong advices. Okay. Leo. Okay, Leo. So, for July and August, nakikita natin yung blend into the environment, which is number 36, 9. Sinasabi sa'yo dito, Leo, na sa July and August, marami kang skills, marami kang talent, multi-talented talaga yung mga Leo. So, marami kayong kaalaman sa buhay na posibleng magagamit nyo sa sitwasyon na ito, ngayong 2 months na ito. Like, for example, napapagod ka, pwedeng mayroon kang kakayahan na maalis yung mga stress mo sa buhay, yung pagod mo, or ganito, ganyan. Kaya dito sinasabi din na huwag kang magmamadali. Take time to assess what is going on around. Okay? On around you. So, huwag tayong magmamadali. Same din dito. From May to June. May to June and then July and August. Sinasabi sa'yo na huwag kang magmamadali. Okay? Ayusin mo yung discarding mo dito. Okay? Kung may mga offers sa'yo dito, ayusin mo yung discarding. Kasi, like for example, may ino-offer sa'yo na trabaho o relationship, tapos bigla kang magno-no. Hindi mo pang alam yung detalye, 'di ba? Yung parang sinasabi pa lang sa'yo, alam mo Leo, etong business na to, no agad yung sagot mo, 'di ba? So, mali yun. Sinasabi dito na take time to assess. Gamitin mo tong July and August sa pagpaplano, pag-a-assess, or parang pag-aralan mo kung ano tong ino-offer sa'yo ng universe, or pwedeng tao yan na nag-o-offer sa'yo, para hindi ka manghinayang pagdating ng September. Kasi pagdating ng September, manghihinayang ka dito kung yung 2 months na ibinigay sa'yo dito ay hindi mo siya i-assess. Okay? So, number 9, humble with contentment. So, same din. Parang ang nakikita ko sa'yo dito, May, June, July, August, September, October, sinasabi sa'yo na kailangan mo dito ng sobrang pasensya. Alisin mo yung sobrang pagka-aggressive mo, yung mabilis kang magalit, mabilis gumawa ng action, mabilis mag-reply, mabilis, yun, parang halimbawa, sa simple lang na pamumuhay natin, may nag-chat sa'yo ngayon, sobrang condescending, hindi maganda.
maghintay ka ng ilang oras, breathe in, breathe out, para hindi ka makapag-reply ng mas masama pa dun sa sinasabi sa'yo sa chat or ano pa man. So, dito maghintay, okay? Bago ka gumawa ng aksyon, para hindi ka magsisi, lalo na susuping pera siya, ha? Kasi may advantage ka daw kung slow movement muna, or may advantage ka daw kung i-consider mo yung mga options mo. Okay? So, dahan-dahan lang. 6 months siya. So, from May, June, July, August, September, October, dahan-dahan ka. Huwag kang maging aggressive, huwag kang magpadalos-dalos. Kasi pwedeng pagsisihan mo yan, or pwedeng masayang yung energy mo, yung resources, yung effort mo. Okay? And yung last 2 months mo dito is November and December is number 8, keeping it in check. So, yun, pay attention daw. Sa last 2 months mo, pay attention sa kung anong nangyayari sa paligid mo. Okay? So, same din dito, you might be moving into something na mabilis. Okay? So, pwedeng ma-miss mo yung detalye, yung information kung mabilis kang kikilos. Okay? So, ang nakikita ko siya dito, 2, 4, 6, 8 months, second half, middle, and second half. Sa lahat ng Leo dito, yung second half ng 2025 mo is kailangan mong magdahan-dahan. Parang sinasabi sir dito na huwag kang magmamadali. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Kasi parang may nakikita tayong pressure dito. Pinipressure mo yung sarili mo, or pwedeng may mga tao sa paligid mo na pinipressure ka. So dito, dahan-dahan lang. Okay? Keeping it in check. Okay? Pay attention sa kung ano lang nangyayari. Dahan-dahan lang sa mga kilos natin, actions, solution, answers. Bigyan mo ng oras yung bawat sagot mo dyan. Okay? And pag pagod ka na, magpahinga ka muna. Okay? Pero wag yung papahinga na hindi ka nakikilos. Kailangan pagpahingan mo muna yung katawan mo. Okay? So, thank you guys for watching. See you again. Bye!